alam niyo po, ay sa totoo lang, ako po talaga ay siguro mga 2 linggo akong pinahirapan hindi matulog. Kasi ang dami kong iniisip, kumakanta ako, tapos baka mamaya pumiyok ako. Pero awa naman ng Diyos, nagawa natin ng paraan. Siyempre, ang aking pong makasama ko nandyan. Kasi first launching ko, ng kanta ko. So, kailangan masaksihan niya din. Kahit wala na siya, dala ko yung litrato niya. Nandito, ang nararamdaman ko po ngayon, may halong kaba, masaya kasi nandyan po yung mga nagmamahal sa akin, tapos madami rin po nagmamahal sa akin. At ito naman po talaga yung pinakahihintay ng lahat, ang launching ng kanta kong Kung Hindi Ikaw. Bilang baguhan ka, di ba? Although yung iba kasi hindi pa familiar sa'yo sa music mo, paano ka nagsimula? Mula nung maliit ka, alam mo na ba talagang gusto mo talaga kumanta? Or yung talent mo talaga, kailan mo na-discover, ganyan? Grade 1 ho, nung ako'y nasa, kasi sabihin ko na kaunti aking salita. Grade 1 po, nung ako po ay nasa elementarya pa po, sa Balayan, Batangas, Tubong Batanggay. Ngayon po, kumakanta ako, maingay, yung teacher ko, sabi, Sindo maingay, sabi, si Dindo po kumakanta, tapos hindi naman ako kumakanta, pero umangin ko, ganun lang po, na-realize ko, kumakanta pala ako, tapos hanggang sa nagsunod na po, grade 2, sumasala ko mga singing contest, kahit paanga-anga pa lang po yung boses ko, nananalo din ako hanggang sa, kahit maliit, mga barangayan, ganyan. Tapos, natigil po ako nung pagpunta ko dito ng Maynila kasi trabaho ako. Anong year na yun? Anong grade ka nun? Siguro po, undergrad po kasi ako ng high school. So, hindi po ako nag-graduate. Kaya, second year pa lang po, nag-stop ako, nagpunta ako Manila, nagtrabaho po ako. Tapos, nag-stop yun, pagkanta ko. Tapos, ang nangyari po ngayon, dahil nag-stop yun, sinubukan ko lang po umarte. Hindi rin nagtagumpay sa pag-arte, kahit pag-ilang ko na hindi pa rin nagtagumpay. Siguro talaga ako sa pagkanta. Sa film, sa theater, sa TV? Kahit sa kahit sa mga TV, ako yung nasali ng GC para lang makita sa TV. Ngayon, ayun, ako po mahaba na po ba? Hindi, okay lang. Tapos ngayon, ako po sabi ko, paano sa kanta ko? Kasi yun, kanta pa ako ng kanta. Hindi mo yan, hindi pa to. Ilang taong ka nung na-discover mo talagang para sa singing ka? Siguro po, nito lang. 2 years ago? Siguro mga 2 years ago. After pandemic lang. Si Royder, paano mo siya na-discover? Or paano mo siya... Anong link? Si Royder. I have a friend, events organizer siya na nakilala ni dito. Tapos out of nowhere lang nag-message siya, sabi niya. Kasi yung friend ko na yun, he would ask me na to do vocal coaching sa mga events, halimbawa may debut, o na gustong kumanta yung debutant, tapos merong bride or groom na gustong kumanta doon sa kasal. Tapos out of the bigla lang niya ni-refer, sabi niya, may kilala akong singer, sabi niya, baka gusto mong tulungan. Sabi niya, very raw pa. Tapos sinend niya sa akin yung video. Sabi ko, okay lang. Tapos siguro ilang, dinidegma ko lang, until nag-message na. Ang dami ko pang message. Tapos sabi ko nga, turuan ako. Sabi nga, sige daw, hindi naman po. Minsan sabi ko, sige, ganitong araw, try kong turuan ka. Tapos hindi naman natutuloy. Ganun po si Coach. Tapos dito lang ako Coach na ako yung malista doon sa dati naghahawak sa akin. Nag-message ako sa kanya, sabi ko, Coach, sabi ko, Sir Royder, tulungan niyo na po ako, parang awa na po, wala na po akong malalapitan. Ngayon, parang blessing din ni Lord, tinulungan ako nito, tapos yun, meet na namin si Coach. Hanggang ngayon, yun, kahit aking pasaway, ako yung mahal naman po ko. Royder, ano yung nakita mo sa kanya? Nung nag-message kayo sa akin, medyo heartbreaking yung message niya na na-identify ko since when I started my career, wala din tumulong sa akin. I'm also a provinciano from Cavite City. Nakarelate ka? Yeah, in a way, dun sa journey ng career niya. So tinignan ko, siguro, sabi ko, I'll give him a chance. Tinignan ko yung mga videos, pinakinggan ko maibig. Sabi ko, dun ko nakita may distinct quality yung voice na hindi lang niya alam paano gamitin. So mas na-challenge ako. Sabi ko, kung kakayanin ko na iilabas yung totoo niyang boses. And okay, that's what I do naman for a living. So, yun. So,
nag-experiment kami until sabi, tapos sinabi nga niya na ang composer ng next song niya, natutulungan siya ng kanyang mga mommy to secure that song from Benny Saturno. Sabi ko, okay lang, since my hit song was from Benny Saturno, he produced my first album. Sabi ko, sige, okay, enjoy, gusto kong gawin yan. Tapos pinakinggan ko, ano yung mga songs ni Benny na binigay niya sa'yo. So actually, dalawa yun eh. Pero mas pinili na muna namin yung ballad. Pero meron pang isa na yung supposed, hopefully, that will be his second single. But dito nga, sabi ko, okay, bagay itong kananta to, pwede natin ilabas yung boses mo. Kasi nga, meron siyang, he's a high tenor na hindi niya alam. Na from high C, actually, he can reach a high E. So two notes are from a high C. That's very rare for a tenor. So he's really a high tenor. Pop, high tenor. Bihira yung ganung boses. Kaya doon ako na-excite. Sabi ko, kung pwede kong mapakita sa kanya yung totoo niyang boses. Ilang taon ka na din doon?